Okay, magandang gabi sa inyo mga viewers namin kung meron man. At ito yung aming first live stream sa group para sa worship band, the Feast San Pablo Worship Band. And we're doing this because we would like to share with you the blessings of, ano ba tawag doon? Yung pag-aralan at saka reflect the song na kinakanta natin every Sunday. And together with us, Resi, the beautiful Resi, si Kea, the beautiful Kea. And good to see you again, ang aming kapatid na sila Lane. Hindi masyadong kita sa camera kasi shy. Siyempre si Kuya Tunot nandito. Kenneth, EJ, Gilbong, kita ko ba sa likod? Gilbong, kaway-kaway yan, kaway-kaway. At siyempre si Aaron, aming bagong tinetrain na gitarista. Palakpakan nyo naman. Oh, yung isa ina-entertain yung anak ni Ilbong. Nasa behind the camera. So, matata siguro kayo bakit ang dami namin dito. Because we wanted to share our lineup songs for tomorrow feast sa Sunday natin. 3 songs itong mapapakinggan nyo ngayon. And isa-share namin sa inyo kung ano bang takeaways namin dito sa mga songs na ito. So, umpisahan na natin. Hindi ko naman tatawagin lahat. Siyempre, random. Siguro yung iba sa first song, iba sa second song. Ano ba ang lineup natin? Lalain. So, lalain ng ano ka dito eh. Katulong pa sa pagkanta mo. Yes. Lalain. Ano yung lineup natin? First song natin ay? First song is Thunder by Feast Worship. Okay. Tapos, second song? Living in Me by Planet Shakers. Then, third song? Third song is Di Ka Nagkulang by Jeremy Renner. Jeremiah. Okay. So, para sa inyong mic yung dalawa, ba't tayo magsalita? May mga first timer ka na. Kasi walang sound. Ayaw na lang. So kaya ano mo masasabi mo sa ginagawa natin ito? Wala naman tayo. Dati lang ang viewers natin. Nauna nung binalita mo, kuya, syempre, interesado talaga ako. Nung una ko siya talaga. Kasi sa panahon natin ngayon, mostly yung mga kabataan, nasa online. So, di ba, kailangan natin mag-reach out and makapag-disciple. So, through this live stream, mas makakapag-disciple tayo, lalo na sa mga kabataan. Alright, amen. And the way to disciple the youth of today, Max, parang Mr. Universe ang dating yan, is through social media. I know, kung meron tayong mga viewers dyan, medyo nasa na kayo patulog or kakain. So, samahan nyo kami sa mga nasa group. Unlike kami tayo sa You Are Love, ano bang group name natin? You Are Love, Amazing and Blessed. Yan, ng Feast San Pablo. So, shout out kay Brother Edwin. Okay, so hindi na natin palang tagalin. Ang first song natin is Thunder by Feast Worship. So, sino may alam ng Thunder na song? Siyempre, alam na ito mga singer and mga instrumentalist. Okay, tanungin ko si Kenneth. Kenneth, ano bang message sa'yo ng kantang Thunder? The spot talaga. Oo, ipakita natin Siyempre, dito. from the title itself, Thunder. Si Lord. Si Lord ang gumawa ng thunder eh, no? Diba? Oo. So, siyempre, parang dito, sinasabi dito na walang kapantay ang kapangyarihan ng Panginoon laban sa mga, siyempre, tayong mga instrumentalist, mga singers dyan, mabilis tayong kinakalaban ang ating kalaban. So, ayan, andyan si Thunder, para kidlat ni Lord, mga masasama niyan. Yes. Okay. Baka sa nung mensahe sa'yo ng Thunder. Okay, sino ba? Kwento nun, ikaw, ano bang alam mo yung kantang yan kasi recent lang naman lumabas ang kantang yan. So nakikita natin yung lyrics dito. Ano ba ang nakikita mo message or takeaway mo sa song? Para sa akin kasi, itong song na to is to remind us that God never fails to help us. Even though there are thunders, there are
mga sakuna or whatever, we just pray to God, and definitely lahat ng yon ay mawawala kasi pinadadanas niya yun sa atin kasi to remind us that we need to pray to the Lord. Thank you, Kuya Tonot. So, we need to pray to the Lord. Siyempre, importante yung pagdadasal sa atin. So, sa ating viewers, sister, shout out sa iyo, sir. So, itong song na to, hindi namin kakantahin ng buo kasi may kanya-kanyang approach din ng ating mga lead singers kung paano nila i-deliver yung song by Lalaine. So, let us listen, guys, to this song and let us reflect kung ano ba talaga ang pinaka-mensahe sa atin ng song na ito. Bad, are you ready? Okay, let's go. Brothers and sisters, we invite you to worship with us tonight. We can worship from home. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. Sing it with me. There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. Let's sing our hearts out. There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. Oh, heaven echoes with delight, raining down with all His strength and life. The earth exists and all His people cry. Who is like our God? All heaven echoes with delight, raining down with all His strength and life. The earth exists and all His people cry. Who is like our God? There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. Sing it one more time. There's no contender, no other power. There's no one like our God. He's King forever. Look as He enters. There's no one like our God. Praise you, Jesus. Yan. So that would be the format and flow ng ating song for tomorrow entitled Thunder. So, anyone may gusto pang mag-share doon sa Thunder message? Basically, mga kapatid, sa akin personally, ang message sa akin ito, the song is declaring how marvelous and how amazing and how powerful God is. Kasi, doon sa lyrics pa lang, makikita natin na dumadating ang Diyos sa kapatid pabak na akong lyrics natin. He enters yung isang forward. Look as He enters. He is King forever. Tapos there's no one like our God. So basically, pinapakita dito sa song, sinasabi sa song, the song is declaring that the God is a God who is powerful and is entering pwedeng sa buhay natin, pwedeng sa ginagawa natin, di ba? Kaya, so marami siyang pwedeng i-symbolize, but basically, He is the powerful God who can control anything. Yan. At walang ibang Diyos na katulad niya. Okay? So our next song naman ay
Living in the jet plane. Hindi. Living in me. Yan. So, ano nga bang, sinong artist nito? Ano? Planet Shakers. Planet Shakers. Bro Gilbong, kilala mo ba ang Planet Shakers? Kilala mo na? Ayan. Pwede ba ka nang mahinga ng takeaway mo sa song na to? I know, hindi talaga ito yung nakaline na ano, pero bakit nga ba hindi ko nakaline? Sino ba talaga? Si Bro Jerryman. Ayan. Kaso ay sumakit ako. Oh. Sunod doon sa Katambewa. Oo. So, magiging sex bomb din. Sumakit yung ulo niya. So, sana gumaling na agad si Bro Man. So, dito sa song na to, Living in Me, pinakikita lang dito sa kanta na to na we have to believe kasi si Lord ay kasama natin pala. So yun yung naging pagkakaintindi ko dito. Understanding mo dito. Okay, thank you bro. Bro, thank you. Bro, thank you. Bro AJ, ikaw, instrumentalist. Ano ang takeaway mo bro sa song na yun? Living in Me? Yun na lang, mas Living malakas. in Me. Actually, kahapon ko lang narinig ko ano kasi bago nung dalang Silver Stream. So, base sa, pinaktis ko yung kanta base dun sa show natin. Tapos yung chorus. Medyo meron kasi ng chorus. Pero living in me kasi lagi natin kasama si Lord. So, kahit kung ano yung mangyari sa buhay natin pang araw-araw, kung ano ba yung problema natin. Nandun siya malagi na. Tiwala tayo. Kaya, ayun yung takeaway. Okay, thank you bro. Bro AJ. Pakinggan natin kung yung song na to. Para maganda yung, actually maganda yung melody niya, maganda yung pinaka-song. Katulad nga sinabi ko sa mga sa inyo kanina, di ba? Ano? Ano yung title nun? Tsaka si Umanta, no? Bon Jovi. Nakakatulog ng Bon Jovi, tapos naging soundtrack ng Pepsi. Okay, so let us listen. Baka meron dyan mga, hindi ko ako may viewers tayo. King may viewers ba tayo sa group? Hindi, dun sa, kahit dun sa group. Check natin, baka kasi may nag-comment. Papa-shoutout. Baka nagpapashoutout sa akin eh. Baka may nagpapashoutout din eh. Okay, let us listen to this song from Planet Shakers, Living in Me. Okay guys, go. Sasabihin ako nila eh. I love that day, the day you washed my sin away. You made me see, never knew that I
nakakasayaw. Ay, wait, hindi ko ka pala ulitin. Nakakasayaw, nakakainganyo, declaring. Ang message po ng song na ito naman, for the second song natin, For Tomorrow, would be a declaration of who God is to us. Kasi now, every day is a victory. Ibig sabihin, araw-araw, tagumpay tayo. Tagumpay ka saan? Tagumpay ka sa tulong ng Diyos. Kasi, guys, we believe, hindi kaya ng isa, o hindi natin kaya mismo sarili natin, mapagawa yung mga bagay na yun, o wala si Lord. Di ba? Tama ba? Do you experience that, Rexy? Yes po. Ayan. Experience ko. So, di ba? So, dinideclare natin, kaya nire-remind tayo sa song na ito, guys, sa mga nanonood. Every day, we need to call on Jesus. Every day, matalo ko taga-ganda. Tinatawagan tayo, ini-invite tayo na we declare each morning na, Lord, you will be our guide for today. We believe in you and walang makakapagbago ng isip namin sa mangyayari at matatanggap namin mga blessing for today. O, di ba? Ang ganda ng message na yon. Yan ang ating second song, Living in Me. Pwede nyo pakinggan yan sa mga social media. Okay. Ito maganda tong last song natin ito. This would be, ano bang ito, Lalaine? Ano bang title ng song ulit? Di ka nagkulang. Sino ulit kumanta? Si Jeremy. Si Reyes? Bahala na kami kung anong pilit. O sige, Search ko muna. hanapin nyo. Si Jeremy. Baka kung sino Jeremy. Baka, Jeremy? Jeremy. J-R-E-M-Y. Remy. Jeremy. Baka nanonood si Jeremy. Okay, so ano ba ang... Ito yung Tagalog, makanta. And ngayon lang tayo ulit kakanta ng Tagalog sa Feast. Di ba? Ngayon lang ulit. For the past Sundays, tagal natin hindi kumakanta. Jeremy, okay mo, Sanico. Jeremy Sanico. Doon siya. Pero yung alam mo ba, Lalay, kung saan ano siya? Community or hindi? Okay, anyway, i-search na lang natin yan sa bubuksan sa ibang araw. Ito, tanungin ko ulit si Resi. Walang iiyak, Resi. Tatanungin ka lang, Tito Boy. Resi! Ano ba ang message sa'yo or ano yung parang naging dating sa'yo ng song na ito? Yung message ng song is, yung kahit anong mangyari sa atin, walang makakapigil sa atin para maramdaman na never nagkulang si Lord na iparamdam sa atin na worth it tayo, enough tayo, na siya lang sapat na. So yun po yung message ng song na basta huwag tayong mag-worry dahil kailanman ano man ang mangyari nga, kahit anong sino pa makasama natin or kung sino pa yung mga mamimit natin or kung ano man mangyari sa buhay natin, nandyan siya. Yun po. Okay. Kwento nun. Alam ko, actually, the song itself, Tagalog na to, matagal na namin kantayan nila Kuya Tanot ito. Wala pang San Pablo, kanta na ito yun yata, Jeremy, baka ano yan, revive ng song na yan. Ng version na yan. Pero pakinggan natin sa mga kumanta ng teenager niya. 2010 lang naman yun. Okay, Kuya Tanot. Actually, itong song na ito is an inspirational song talaga siya nag-start. Hindi pa siya pang worship. Itong song na to ay kinanta as an inspiration because of some depression I think nung mga nakikinig nito noon. In-inspire sila na through their faith sa pananampalataya nila, mawawala yung kanilang fear, mawawala yung kanilang takot. Because sabi nga, God is enough for us. In everything na maramdaman, maranasan natin, at meron tayong pangangailangan, may kulang sa atin, kailangan isubmit natin lahat to sa ating Panginoon upang matugunan ito kasi si Lord nga ay sapat na para sa atin. Actually, ang ganda ng line-up today kasi halos lahat ng message niya ay dugsong-dugsong, kabit-kabit, na we just need to put our trust in the Lord kasi si Lord pa lang ay sapat na. Hindi na tayo kailangan mangamba dahil kay Lord walang kulang. Ganda nun.
Dahil kay Lord, walang kulang. Wala ka nang hahanapin pa. Okay, Kenneth, sino ba? Ron, meron ka bang gusto mong sabihin, Ron? Huwag mo na. Si Aaron. Ito si Aaron. Ito yung bago namin. Pero bago ko tawagin si Aaron, shoutout muna tayo kay Cher. So, ang ating nag-iisang viewer. Ay, hindi ka pala si Angel. Angel, shoutout. 5 na. 5 na yung viewers na. Pa-comment naman kung sino yung 5 yun. Hindi ka kasama doon, Tin. Sa 5. Si Mina. Si Mina Bell. Mina, Bell. shout out sa'yo. Yan. So mukhang excited na si Cher papakinggan yung kanta. Easy, Cher. Oh. Alam niyo ni Sher. Oo, Kasi kasi- alam niyo ni Sher dati. Alam na alam ni Favorite ni Cher. Ate Che. Okay, Aaron, ikaw, ano bang, ito alam ko, bago ka pa lang, na-expose ulit sa service sa worship. But anyway, the song itself, napakinggan mo na siya. Ano ang mensahe para sa'yo? Hello. Ang message po siya, ang message sa akin itong song na to is, ngayon ko siya napakinggan actually. And, basta sa title, para sa akin, hindi nagkulang ang Diyos na tulungan ako sa lahat ng problems na dumating sa akin. And, kahit gusto kong mapag-isa pilit niyang binubuksan yung pinto ng kalungkutan ng aking dinadama sa tuwing ako may problema. Yun lang po. Grabe, lalim naman, dinadama. Makapagdagdami. Siya pa pinakabata. Bro Aaron, ang lalim ng message sa inyan. Binubuksan ni Lord ang kalungkutan mo. So, ibig sabihin, He is taking away your sadness and loneliness if you're experiencing that. So, never talaga nagkulang si Lord. Nagkaganda nung sinabi ni Gaito ni Resi. Kaya ikaw, may gusto ka ba ng Kasi this would be our last response of natin. Ito na yung last. Actually, na-share ko na dito kay Rez. Parang last week, meron ako dapat na speak, pero connected din siya dito. And, di ba last mga 2 weeks ago, nagkaroon ng bag. And, meron ako nakitang post sa Facebook, sabi ng isang lalaki, parang naging blessing pa yata yung bagyo, kasi napalitan yung bubong namin. Kasi nasira. Oo, nasira, di ba? Parang hindi na-realize na parang kahit anong bagyo dumating sa atin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Parang hindi siya, tama yun, hindi siya nagkulang. And sometimes, if we are facing struggles or problem or storm sa buhay natin, minsan may message lang siyang binibigay. And yun yung magbibigay sa atin ng pagiging strong natin. Parang we just have to give trust in Him whatever, kung ano mong pinagdadaanan natin ngayon, kung nasasaktan man tayo. Kasi yung sakit na yun may kapalit na blessing. Amen. Diba? Parang yun, katulad ng bubong, parang butas na siya. Alam naman natin butas. Pero since okay pa yan, pwede pa. Hanggang sa parang kahit pagtiisan, nakasugat. Kahit alam natin sira or kahit alam natin na may nagagawa na tayong kamalian sa buhay. Since okay pa, parang hanggat wala pang apektado, hanggat hindi pa tayo nasasaktan, hanggat kaya pa natin itolerate, hindi tayo gumagawa ng paraan or walang pinagdadaanan. Sometimes sa atin, kasi may ugali tayo, matigas sa ulo natin, di ba? May times na parang ipipilit natin kung ano yung gusto natin, kahit na alam natin may mali, at kita na natin may sira na, hanggang sa bigyan na tayo ng Panginoon ng storm. At doon tayo magkakaroon ng realization, okay, sira na pala. Parang mali pala talaga, mali na hanggang sa nasakta na yung family mo, may na affected na yung mga tao sa paligid mo. And yun, minsan tough love yung binibigyan ng Panginoon sa atin. Hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang magpaalala sa inyo. Hindi ako nagkulang na mahalin kayo. At kung ano mang pagdala nyo, yayakapin ko kayo. Yun. Tough love. Kenneth, tough love. Parang pamilya ng salita ng Chay.
Parang napag-usapan lang natin yung tough love na yun. Thank you, ang ganda nung share ni Kaya, na naging blessing in disguise yung For me, bago natin simulan kantahin ito ni Lalaine, di ka nagkulang, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang message, personal message sa akin ito, ay huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, magbabahala. Yan, yung mga words na yan. Dahil yung bagyo na dumadating sa buhay ay mas magpapatibay lang ng ating pagkapit sa Kanya. Sabi nga doon sa kanta, huwag kang bibitaw bigla. Hindi, mali, huwag kang bumitaw. Yun. Iba yung huwag kang bumitaw. Iba yung gusto ko na bumitaw. Kasi iba yun, kasi bibitaw ko din. Pero dito sa song na to, nire-remind ako na if ever na dumating ako sa point na merong challenges na mabigat o hindi, huwag kang matakot. Huwag kang matatakot kasi yung biyaya ni Lord, minsan nagtatago yan sa mga hindi magagandang experience. Nagtatago yan minsan doon sa mga kala mo, pangit ang tingin, pero yung palang biyaya na doon sa likod. No? So ang ganda lang nung message na yon sa akin, para sa song na ito. And to sing this song, ay syempre, ang ating nagbabalik na sister, si Lalaine. Gusto ko siyang makinig ang reflection niya. Gusto niyo marinig? Gusto mo marinig ganyan? Okay, Lalaine, anong reflection mo? Dahil ikaw ang kakanta, ikaw nag-deserve. Ano ba yung reflection mo? Sa akin naman, personally, yung di ka nagkulang, parang this song reminded me to reflect. Dun sa lagi kong sinasabi, Lord, I surrender everything. Lord, ikaw na bahala. Lord, bibitaw na ako, ikaw na lang. Kung anong plano mo, yun na yun. Tapos at some point, pinakitaban niya lahat ng parte ng buhay mo. So, nasaktan ka, may mga nawala sa'yo, pwede relationships, growth, career, yung abilities mo, unti-unti natanggal. Tapos, bigla kang mapapaisip, oo nga no, sinabi ko nga palang, Lord, bibitaw na ako, ikaw na bahala. Doon ako na-remind na, oo nga pala, sinurrender ko nga pala sa'yo. Bakit hindi ko matanggap? Ngayong pinapakilaman mo na lahat. Yun, so parang doon ako nag-reflect na, sige, makikinig na lang muna ako. Tatahimik na lang ako. Ayoko nang tanongin ka ng sobrang daming tanong kasi wala naman akong ma-receive na sagot. So ikaw na bahala. Yun lang. Ganda nun. Pinagpapasa Diyos mo. Ayun ang tamang word na. Anyway, thank you sa ating mga sharing, guys. And let this song be our closing prayer. Okay lang ba sa inyo yan? Let this song be our closing prayer. Yung mga nanonood sa atin ng mga co-servants natin, hopefully, may makapanood din ng ibang mga nasa group. May kanya-kanya tayong song interpretation sa lahat ng mga mapapanood na makikinig natin kanta. And let us also pray na ma-discern natin siya through every song. Yun yung importante. Kaya natin ginagawa yung gantong gawain natin is para ma-share din sa kanila kung paano ba talaga kumausap si ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga tao. Okay, Lalaine? Fine. Let's start it. Jesus.
hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo noon pa man. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you guys, and see you tomorrow at the feast. God bless.